Paano nga ba maglulupasay sa paghahabol sa inyong isang lalaki? Ito mga kamamay, mga girls, gusto ko lang liwanagin ang mga bagay-bagay kung bakit hindi magawa ng isang lalaki na maghabol sa inyo dahil siguro may mga toxic kayong ugali. Dahil siguro may mga ginagawa kayong hindi niya naiintindihan. Pero sa video na to mga kamamay, sige, pag-usapan natin. Ito yung hinihiling ninyo na gusto po ninyo na sa kabila ng lahat, kayo naman yung habulin ng isang lalaki. Kasi napapansin ninyo, masyado na kayong nag-exert ng effort, ng panahon, ng oras, ng lakas sa paghahabol sa isang lalaki. Well, ngayon sa video na to, sikapin po natin na bigyan ng tips, ng paraan kung papaano lalaki naman ang mga maglulupasay, ika nga, sa paghahabol sa inyo. Yes mga kamamay, bago nyo po sana ito panoorin at tapusin, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba kung gusto nyo po na ma-feature natin ang inyong mga sitwasyon ngayon. Anyway, bago natin ito simulan mga kamamay, gusto ko lang munang bigyan ng pansin itong ating mga subscriber na gustong magpa-shoutout kasi ang daming nagpapa-shoutout eh. Anyway, shoutout natin mabilis si Isabel Kera Apple. Ayan, mag-shoutout sa iyo, kamamay. Kay Gian Abendicio, kay Mary Manuel, kay Floreza Sabugat, kay Mary Grace Calooy, kay Bernadette Jola, kay Crisia Padilla, kay Annalen Velasco, Josephine Orola, Jennifer Claire Tinawin, kay Aisha Dumato. Ayan, mag-shoutout po sa inyong lahat mga kamamay and happy viewing po palagi dito sa ating munting channel. Anyway, kung nakapag-subscribe na po kayo mga kamamay, simulan na po natin kaagad ang ating topic ngayong umaga na ito. So, paano nga ba maglulupasay sa muling paghahabol ang isang lalaki sa inyo? So, number 1, huwag na huwag kang magdadalawang isip na mag-no contact rule sa kanya. Mga kamamay, kung pinararamdam ngayon sa inyo ng isang lalaki, sobrang, alam mo yun, nakakapagtakat, nakakapagtanong kung bakit once in a week na lang siya magparamdam, pasulpot-sulpot pa. Yung tipong kausap mo siya ngayon, tapos mamaya wala, tapos ang sunod sa kabilang linggo na. Di ba? Ang hirap ng ganyan, hindi mo alam kung may asawa ka pa ba, hindi mo alam kung may jowa ka pa ba, pero nung una-una, nung simula ng inyong LDR, simula nung pumunta ka dyan sa abroad, o kahit hindi abroad, o magkahiwalay kayo, ang sipag pa niyang tumawag, ang sipag pa niyang mag-message at mag-chat, ang dami pa niyang mga pangakong binibitawan. Babe, lagi tayo ganito ha. Pangako mo na wala tayong wala tayong samaan ng loob. Pangako mo na hindi mawawala yung contact natin sa isa't isa ha. Lagi tayong mag-uusap, magtatawagan. Tandaan mo, sa paglayo mo, tayo lang yung naglayo, pero yung mga cellphone, hanggat hawak mo ang cellphone mo, nandito ako. Yan yung mga matatamis na sinasabi sa iyo ng isang lalaki noon. Pero bakit ngayon? 'Di ba? Ni wrong send, wala. Inaasahan, alam mo na eh. Pag nag-message siya ngayong Lunes, ang kasunod dito sa Linggo na eh, alam mo na eh. 'Di ba kaya ikaw nawalan ka na rin ng pag-asa? Hindi ka na rin umasa na lagi siyang nandyan, na lagi siyang magpaparamdam, na kapag kakailangan mo, nandiyan siya palagi. Ang sakit lang. Ang sakit lang. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na lalaki naman ang maghabol sa iyo, dapat huwag kang magdadalawang isip na gumamit ng no contact rule. Kaya lagi kong pinagdidiinan sa inyo itong no contact rule na to kasi napakahalaga nito mga kamamay. Diyan yung makikita kung ano pa ba ang status mo sa buhay ng isang lalaki kapag nawala ka. Okay? Medyo mahirap to kasi do or die to eh. Do or die po kasi ito. Kasi kapag ginawa mo to, diyan mo talaga malalaman yung katotohanan na mahal ka pa ba o hindi na. Okay? Kasi hindi mo po pwedeng pag sinimulan mo kasi ang no contact rule, hindi po pwedeng ikaw yung lumambot kasi hindi ka mas irerespeto ng lalaki. Malalaman niya ang hangganan mo. Malalaman niya ang kalambutan mo. Kaya pag ginawa niyo po itong no contact rule, make sure, wag na po kayong umasa na may babalikan pa kayo. Okay? Kasi talagang gigisingin po ninyo dito yung kahit na maliit na nararamdaman sa iyo ng isang lalaki. As in talaga, as in zero communication kayo dito. Diyan nyo po gigisingin, diyan nyo po dadalain ang isang lalaki kung bakit niya ginagawa yung mga pasulpot-sulpot na pagpaparamdam na ganyan. Pag nag-no contact rule po kayo, as in walang paramdam, magtataka na lang, magtatanong ang isang lalaki kung bakit bigla kang naging ganyan. Okay? Ngayon, gaya mo lang din naman ginawa yan kasi dahil sa kanya eh.
Masyado siyang walang oras sa iyo. Masyado na siyang maraming oras sa ibang bagay, which is nangangailangan ka rin at higit mong kailangan yung oras niya kasi magkalayo kayo eh. Okay lang sana kung hindi kayo magkalayo eh, magkasama kayo, at least nakikita mo siya kung anong ginagawa niya, pero magkalayo kayo. Di ba? Nagkasakit ka na dyan, hindi ka pa iniintindi. Nagsabi ka na may sakit ka, hindi ka man lang dinamayan. Di ba? Ang hirap ng sakit. Yung tipong lumayo ka lang, parang feeling mo nag-isa ka na eh. Kaya mga kamamaya, huwag magdadalawang isip na mag-no contact rule kung nararamdaman ninyo na parang ang labo na ng lahat. Sa ganyang paraan mga kamamay, magigising ang isang lalaki. Magigising ang isang lalaki kung bakit naging ganyan ka. Yung dating ikaw yung naghahabol, pues ngayon, siya na ang maghahabol. Bakit? Yung mga ibinibigay mo para sa kanya, makakat off na rin eh. Bakit? Kasi nag-no contact rule kayo, wala kayong paramdam. Talagang kakamot ulo yan. Siya yung maghahanap ngayon ng gastusin, siya ngayon yung maghahanap ng pera, yung ibinibigay mo, talaga mawawala kasi ang dalang niya magparamdam kasi nag-no contact rule kayo. Kaya madadala ang isang lalaki. Magdadala na hindi magparamdam, kamustahin ka kasi maaari kang mawala, maaari kang lumayo, maaari kang hindi magparamdam. Kaya please mga kamamayan, gawin ang no contact rule kung kinakailangan, wag magdadalawang isip. So next, sikapin mo rin na wag kang maging sakit sa ulo. Yes mga girls, paano kayo hahabulin? Paano maglulupasay ang mga lalaki na yan sa paghahabol sa inyo kung sakit ka pala sa ulo? Eh baka sa halip na habulin ka matuwa pa't mag-celebrate. Magdiwang, magbarik, mag-inom pa yung mga yan. Bakit? Kasi nawalan sila ng isang toxic na babae sa buhay nila. Kung lagi kang nagbubunga nga, kung chismosa ka, sakit ka sa ulo, puro problemang ibinibigay mo, malamang sa malamang. Hindi ka hahabulin. Matutuwa pa yung mga yan. Simple lang ang kaisipan. Huwag kang maging toxic. Huwag kang maging stressful sa ulo ng isang lalaki kasi talagang problemang tatanggalin ng isang lalaki kapag ka ang mga naiyamot. Okay? Pag nakita nilang ikaw yung problema, sorry to say, pero handa silang maghanap ng iba kapag ka naumay sila. Paulit-ulit kang stress, babae ka pa, okay lang sana kung lalaking stress. Pero kung ikaw, nako, ang dali mong palitan. Ang daling mamabae ng mga yan at hindi mo yan mapipigilan. Kaya ngayon pa lang mga girls. Okay? Kaya ngayon pa lang mga girls, kung ayaw yung dumating sa punto na ipagpalit kayo, magbago ang lahat, huwag kayong maging toxic. Kasi ang mga lalaki, oo, siguro ngayon mahal kayo ng mga yan. Okay? Pero huwag niyong aabusuhin. Pag yan naumay, pag yan nasura sa inyo, talagang ang lipos niyan, pag nakakita ng iba, hindi na yung babalik sa inyo. Kaya please, iwasan yung maging sakit sa ulo. Yung tipong paulit-ulit na lang ang nagiging problema na ibinibigay mo sa kanya, tingnan natin kung hanggang saan. Kaya mga kamamaya, kung gusto nyo po na maglupasay ang isang lalaki sa paghahabol sa inyo, please, huwag kayong maging stress. Nakikiusap ako, mga babae pa naman kayo. Huwag kayong maging stress. Ang hirap. Ang hirap kapag pinagpatuloy nyo yung ugaling ganyan, toxic, kung sino-sinong makikilala ninyong mga lalaki, gusto nyo ba yun? Okay, halos naka-20 ka na Naka-20 ka ng boyfriend. Pero lahat iniiwan ka dahil sa ugali mong ganyan. Kaya mga kamamay, please, sinasabi ko sa inyo huwag kayong maging stressful sa isip, sa ulo, o sa buhay ng isang lalaki para habulin kayo ng mga yan. Alright? So next, lagi kayong mag-ayos at i-post nyo sa social media. Yan mga kamamay. Kung gusto nyo habulin kayo ng isang lalaki, kahit LDR kayo mag-ayos kayo. Maging fresh kayong tingnan, huwag kayong magpakalosyang, huwag kayo palaging magpuyat, huwag kayo palaging magpaka-stress. Paano kayo hahabulin ng mga yan kung nakikita nilang, nako, low value na itong asawa ko. Nako, sobrang taba na itong jowa ko. Nako, ano namang ginawa nito? Ba't nagkaganito? So kapag nakita ng isang lalaki na masyado na kayo nagpapabaya, masyado na kayong nalolosyang, sa tingin nyo hahabulin kayo ng mga yan. Di ba? Sa malaking porsyento, di ba? Hindi. Kaya mga kamamay, piliing mag-ayos. Social media is makakatulong, lalo na kung LDR kayo. Yung tipong parang nauumay na ang isang lalaki, tipong nawawala na ng oras sa inyong isang lalaki. Social media is the key. Mag-ayos kayo. Kamamay, paano yan Hindi kami pwedeng magsuot dito ng ng mga sexing damit na ganyan. Hindi kami pwedeng mag-ayos dahil, delikado dito. Nasa bansa kami ng hindi mo maintindihan. So mga kamamay, di ba? Meron naman kayong day off. Meron naman kayong, alam mo yun, meron naman kayong pahinga. Diba sa gabi? Pwede naman kayong magpalit ng kasuotan. Sigurado ako may dala kayong damit dyan na maayos, na maganda. Yung tipong mahahalina ang isang lalaki, suot nyo panandalian. Saka nyo lang hubadin ulit.
Di ba? Mahirap ba yon? Siguro mas mahirap kung iiwanan ka ng isang lalaki. Siguro mas mahirap kung makikitang low value ka ng isang lalaki. Kaya please mga kamamay, mag-ayos at mag-post sa social media kung gusto mo na palaging ikaw ang habulin ng isang lalaki. Hindi dahilan na hindi ka makapag-ayos, hindi dahilan na hindi po pwedeng mang-akit, hindi dahilan na magpakalosyang ka na dyan. Diba? Hindi po pwede yon. Kasi walang dahilan ng isang lalaki o walang tinatanggap na dahilan ng isang lalaking ganyan. Kung maghahanap yan dahil sa losyang ka na, bahala ka. Kaya please mag-ayos at mag-post sa social media. Alright? So next, piliin o i-delay muna ang pagre-reply sa kanya. Yes, kung gusto niyo pong habulin kayo ng isang lalaki, huwag niyo ipakita na palaging marami kayong oras sa kanya. Yung tipong yung message ninyo sunod-sunod, yung reply ninyo sunod-sunod. Hindi pa nagre-reply yung lalaki, sunod-sunod, 5 kaagad yung sinesend ninyo. Mga kamamay, mga girls, ano ba naman yung kayo yung naghahabol? Paghahabol pong may tuturing at matatawag yan. Yung ang dami yung message, hindi kayo nireplyan ha? Sunod-sunod yung tanong ninyo, paghahabol po yon. At pag nakita ng isang lalaki na masyado kang active, masyado kang maraming oras, nababawatan yung interest nila sa inyo. Kaya mga kamamay, sa simpleng pagdidelay ng inyong reply message sa isang lalaki, dyan po tataas ang value ninyo. Diyan po kayo masahabulin ng isang lalaki at mas pahahalagahan. And last, lagi nyo sanang ugaliin na mas magpaganda kahit hindi kayo okay. Yes mga girls, ito yung napakagandang tips. Kapag kasi may away kayo, tampuhan kayo, kadalasan ang ginagawa ninyo nagmumukmok, ang ginagawa ninyo nagkukulong sa kwarto. Yung iba nagbabarik pa yung iba nagiinom pa yung iba nagpapakalango sa alak. Hindi ko alam kung bakit Para daw makalimot. Para daw panandalian, mawala yung sakit. Panandalian lang yan. Sumakit pa ang ulo nyo. Nagka-hangover pa kayo. Di ba? O may sakit kayo sa bato, sumakit pa ang bato ninyo. Mga kamamaya, kung gusto nyo habulin kayo ng isang lalaki, please, mag-ayos kayo. Magpaganda kayo kahit sa mga panahon na hindi kayo okay. Okay? Kasi yan yung mga time na kapag tiniis kayo ng isang lalaki, ang iniisip ng isang lalaki, may stress ka talaga. Yung kasi ang tendency mo O yung kasi ang tendency ng lalaki para isipin sa'yo. Pag niloko ko to, pag sinaktan ko to, may stress to. Kasi mahal niya ako. Yun ang maiisip ng isang lalaki. Pero ang gawin nyo, iba naman ng atake ninyo. Mag-ayos kayo, magpaganda kayo kapag niloko kayo. Ewan ko na lang kung hindi yun manghinayang na mawala ka at habulin ka pag nakita niya na mas naging high value ka, mas gumanda ka, mas sumeksi ka, mas ipinush mo yung pag-self-improve. Ewan ko na lang kung hindi maglupasa yan, kung hindi yan manghinayang, kung hindi yan madala, kung hindi yan muling bumalik sa iyo. Kaya mga kamamaya, sa mga panahon na gusto nyong habulin kayo ng isang lalaki, gawin nyo lang yung mga bagay na sinabi ko. Sigurado at garantisado na makakatulong po ito sa inyong mga buhay, pag-ibig. So mga kamamaya lang muna sa ngayon ang mga bagay na po pwede kong i-share upang ang isang lalaki ay maglupasay sa paghahabol sa inyo. For more video and love advice na kagaya nito, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba. So see you for our next vlog mga kamamay. Mahal ko po kayo. Paalam.